Helen, lumalala yung kondisyon mo, ah. Bakit natin subukan yung pagpapagamot na nirekomenda ng bagong doktor mo? Oo nga, may kamahalan. May pera naman tayo, eh. Alin? Yung bigay ni Ma'am Portia? Hindi ba nagkasundo na tayo? Na hindi na natin gagalawin yon. Buhay ni Crisanto yung naging kapalit nun. We need to make sure na walang natitirang ebidensya. Kailangan ko po yung tulong niyo. Please. Please. Make it look like an accident. Sunugin niyo po yung kubo. Anong Portia? 3 milyon. Kita na 3 milyon. Just clean up all my problems. Nabawasan mo na yung pera na yun noon. Halos kalahating milyon yung nagastos natin nung nagupit tayo. Pero ngayon, kahit ikamatay ko pa, hindi ako papayag na gamitin niya natin yung natitira. Hindi ko nga alam kung bakit tinago mo pa yan eh. Dapat nga ibalik na natin yan kay Ma'am Portia. Kailan naman? Pag binalik natin yung kay Ma'am Portia, bakit tuloy tayong kaaway nun? Hindi natin alam kung ano pwede niyang gawin sa atin. Isa pa si Rose. Ano mararamdaman niya pag nalaman niya to? Baka yun pa ikasira ng relasyon nila ni Alex. Ang gusto ko lang naman kasi matahimik na tayo. Baka nga dahil dyan sa pera na yan, kung ba't hindi ako gumagaling, Luis? Hinakaan na ako ng konsensya ko eh. Hindi ko na kaya. Belen, sa sitwasyon natin ngayon. Ay, ito na yung pinapabili niyo. Lagay mo doon. Salamat na. Ay, Poy, ayusin mo na yung bawang, ha? At sibuyas. Saka yung ibang saho para doon sa lulutuin ko bukas. Sige po, Nay. Nay, huwag na po kayo magluto. Baka mapagod kayo niyan. Oo nga naman, Belen. Oo nga po pala, Nay. Kamusta po pala check-up niyo, Nay? Ano pong sabi ng doktor? Okay naman, Nak. Kaya lang may gamot na nirekomenda yung bagong doktor, eh. Tapos, meron pang therapy. Kaya kailangan bumalik. Nasa 800,000 din, eh. 4 na session. Mahal naman nun. Tay, pag-usapan natin. Meron pa naman akong pera, eh. Yung mga naitabi ko, pwedeng yung gamitin natin sa down payment. Tapos yung mga susunod, nagawa ko na lang ng paraan. So, babawasan mo yung ipon mo? Eh, di ba para sa kasal mo yun, anak? Nay, pag-usapan na namin doon ni Tatay. Ha? Nasa magpagaling lang kayo. Yun lang importante. Bili lang ako mantika. Nakalimutan ni Popoy. Nay, saka pupunta? Uuwi na. Eh, ang daya niyo naman eh. Sabi niyo, bibisita lang tayo kay Nanay Isin. Tapos yung pala, dito niyo ako dadalhin. Nag-usap na kami ng mga anak mo. Nakapag-desisyon na ka na dapat. Simulan mo na yung treatment mo kay Doc Chamson. Tsaka, naka-schedule na tayo sa clinic niya eh. Tara na. Ayoko nga eh. Bakit ba marunong pa kayo kaysa sa akin? Nay, di ba nag-usap na tayo? Kung pera lang yung problema, di ba? Ako na nga po yung sasagot. Wala na ba talaga akong karapatan na magdesisyon para sa sarili ko, ha, anak? Kapag ako, hindi niyo hinayaang umalis dito. Mag-iskandalo ko. Belen naman. Belen. Nay, bakit? Nay, bakit po? Belen? Nay! Nay! Belen! Belen? Nay! Nurse! Nurse! Doc! Nay! Belen! Nay!
Alex, Rose, kamusta si Nanay Belen? kasama niya si tatay sa loob. Isa lang daw kasi yung pwede pumasok eh. Kailangan ba daw siya i-confine? Hindi naman. Low blood lang daw siya kaya medyo nahimatay. Pero pag naayos na yung BP niya, baka pwede na daw siyang pauwiin. Buti naman. Buti na lang, ganun lang yung nangyari kay nanay. Kasi baka pag medyo lumala pa yung pakiramdam niya, hindi ko alam kung baka hindi na maging sapat yung ipon ko. Rose, kailangan ko na talaga maghanap ng trabaho. Iniisip ko mag-apply kay Amira. Kasi di ba nabaril yung bodyguard niya? Pansamantala lang naman to, Rose. Di ba pwedeng maghanap ka ng ibang trabaho, yung mas permanente? Rose, maniwala ka sa akin. Ginawa ko ng lahat. Naghanap na ako. Pero hindi ko alam eh. Ang hirap ata humanap talaga ng trabaho ngayon. Ito na lang naiisip kong paraan. Ikaw, kung para naman kay Nanay Belen, edi sige. Rose, salamat. Salamat. Alam ko naiintindihan mo. Salamat. Pero tandaan mo ha, hindi ako komportable sa ganitong setup. La, alis na po ako. Oy, nagmamadali ka yata. Ay, hindi naman po. Halika, magdasal muna tayo. Sige po, La. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, naway gabayan niyo siya sa lahat ng kanyang desisyon sa ginagawa sa kanyang buhay. Panginoon, kayo na po ang bahala sa aking apo. Amen. Napakaswerte mo, Mama Mira. Madasalin ng lola niyo. Naku, lagi kasi akong nag-aalala sa'yo, Amira. Lalo na ngayong ang daming nangyari sa pamilya namin. Kaya huwag mong kalilimutan, ha? Laging hihingi ng tulong sa kanya. Oo naman, La. Paano alis na po ako, ha? Sandali lang. Paano yan? Sinong bodyguard mo? Nako, La. Kaka-apply lang ho. Kapag nakita niyo kung sino siya, sigurado akong mapapanatag ang loob niyo. Ako, sino kaya yung sinasabi mo yan? Ano? Ay, Magandang araw po, Lola. Ano, Amira? Saan tayo? sandali. Itong bago mong bodyguard, ha? Pansamantala lang po. Ay, naku, Amira. Gawin mo ng permanente to, ha? Tama ka. Ngayon, mas panatag ang loob ko. Oh, sige, ha? Oy, siguraduhin mo, ha? Hindi malalagay sa pahamak yung aking apo. Posible po yun, Lola. Mas madalas ko nang makikita ang anak na nakapatay sa'yo, mahal ko. Pag-usapan natin to para mo ng awa kami. Sarap po! Chef! Pumayag na si Alex na tumulong sa paghihigante sa mga tera. Kapag napabagsak na namin ang pamilyang iyon, ang mag-amang De Los Santos naman ang isusunod ko.